Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories ni Jem Vecino. Para si Tico. Pinagmasdan ni Deo ang tutang umiiyak sa may kanal. Bakit siya umiiyak? Tanong niya. Aba, may sakit yan. Sagot ng Tito Benny niya. Anong sakit naman? Oh, tingnan mo yung tiyan. Ang laki. May parasitiko sa katawan yan. Sagot muli ng tiyuhin niya. Ha, parang ikaw. Parasitiko. Lamon lang ng lamon. Walang silbi. Ha! Napatingin si Deo sa tiyuhin habang bitbit ang pinamili nila sa palengke. 8 taon na si Deo. Mula nang namulat siya, ang Tiyo Benny na niya ang nag-aalaga sa kanya. Iniwan daw siya ng nanay niya at sumama kung kanino. Hindi na raw siya binalikan. Kaya ngayon, ang pamilya ng tiyuhin ang nag-aalaga sa kanya at kailangan niya magpasalamat dahil doon. Deo! Ano ba? Diyos ko kang bata ka. Sigaw ng tita Linda niya. Bakit wala pa yung sinaing dito? At nasa na yung pinapaplansya ko sa uniform ni Maymay? Ay nako. Sandali lang po. Sagot ni Deo na nagmamadaling itupi ang huling uniforme. Ikaw bata ka? Napakakupad mong kumilos. Tinuktukan si Deo ng tiyahin niya. Alam mo ikaw, sa susunod na mahuli ka, huwag ka nang kumain, ha? Walang nagawa si Deo, kundi tumango. Pumunta siya ng kusina at agad tumakal ng bigas para isaing. Deo! Tawag ng pinsan niyang si Maymay. Ipasok mo nga yung bag ko. Nandun sa may terrace. Utos nito. Palibhasa ay nakikita ang trato ng mga magulang niya sa pinsan. Mamaya na, Maymay. Ngayon na, ma. Sigaw nito. Gagawa pa ako ng homework eh. Dali. Napabuntong hininga na lang si Deo. Sa kanyang paglabas ay may narinig siyang parang kakaibang tunog sa may halamanan. Nilapitan niya yun at inusisa. May isang insekto sa may ugat ng punong banaba. Nahirapan pa siyang hanapin ito dahil kakulay ito ng lupa. Pero sinundan niya ang tunog at nahanap din niya. Kakaiba ka! Sabi ni Deo sa insekto na mukhang sugatan. May ibon ba na pilit kumain sa'yo? Deo! Ano ba? Yung sinaing! Ay nako! Sigaw ng tita niya sa loob. Agad ibinulsan ni Deo ang insekto at hinatak ang mabigat na bag ng pinsan niya papasok ng bahay. Nang gabing iyon, pinagmasdan ni Deo ang bago niyang alaga. Nasa 2 inches ang haba nito. May 8 binti dapat pero kulang ng 3 at may pakpak na sira-sira. May malaki itong sungay na gumagalaw na parang sipit at ang katawan nito malambot, walang shell. Anong insekto ka kaya? Tanong niya habang naglalagay ng dahon ng banaba sa loob ng bagong bahay nitong garapon. Hindi pinansin ng insekto ang dahon. Ayaw mo ng dahon? Natawa si Deo. Bukas, ihahanap kita ng iba. Tumayo si Deo at humiga sa banig na nakalatag sa bodegang kanyang kwarto. Tuwing gabi ay kinukulong siya ng tiyuhin doon. Dahon ba yung kinakain mo o insekto? Nilapitan niyang muli ang garapon at naisipang ilabas ang alaga niya. Gumagawa ka ba ng sapot? Maraming lamok dito kung gusto mo. Bigla siyang kinagat ng bagong alaga. Aray!
Sigaw ni Deo. Napatakip siya agad ng bibig. Baka magising si na tita. Sa sobrang nerbiyos, hindi na niya naisipang alisin ang insekto sa kaliwa niyang kamao. At nagulat na lang nang makitang hinuhukay na nito ang palad niya. Agad niyang hinatak paalis ang insekto at ibinalik ito sa garapon. Tao? Tao bang kinakain mo? Gulat na tanong niya sa insekto. Kinabukasan, binigyan ni Deo ng iba't ibang dahon ang alaga, pero wala itong nagustuhan sa mga yon. Gabi na, nang siya ay nakabalik. Pagod na pagod. Matapos maglaba at magsampay, pinagluto pa siya at pinagplansya ng tiyahin. Ano ba talaga ang gusto mong kainin? Tanong ni Deo, na gutom pa rin, matapos manimot ng tutong sa kaldero. Manghihina ka kapag hindi ka kumain. Muling kinuha ni Deo ang insekto. Mukhang nanlalambot na ito. Halos hindi na gumagalaw. Idinikit niya ito sa kanyang sugat at hanggang ngayon ay sariwa pa rin. Agad nitong kumagat sa kanya. Masakit, pero wala iyong kumpara sa sapak ni Tio Benny o sa kurot ni Tita Linda. Wala yon sa masasakit na salitang nagmumula sa kanila. Ako ba talagang gusto mo? Tanong niya sa alaga habang nakakagat ito sa palad niya. Isa ka rin bang parasitiko na tulad ko? Pinanood niya ang insekto. Matindi ang pagkapit ng mga kagat nito. Bagya itong bumitaw ng sandali at muling kumapit. Muling sumakit ang palad niya. Ang sugat, bahagyang lumaki. Pero hindi iyon ininda ni Deo. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang sakit ay napapalitan ng sarap. Lumutang si Deo sa napakalambot na ulap. Napalibutan siya ng mababango at masasarap na pagkain at nakakita siya ng iba't ibang laruan na makukulay. Naglalaro siya at kumakain nang may narinig siyang tinig. Salamat! Sabi ng boses. Niligtas mo ako! Lumingon si Deo sa paligid. Pero walang tao. Sino ka? Tanong niya. Nasaan ka? Nasa palad mo ko! Sagot ng boses. Binuksan ni Deo ang palad niya at nakita ang insekto na nakakapit pa rin sa kanyang laman. Ha? Nagsasalita ka? Tanong niya sa alaga. Hindi lang yan yung nagagawa ko. Sabi ng boses na nanggagaling sa paligid. Kaya kong tuparin ang isang kahilingan mula sa'yo. Talaga? Tanong ni Deo. Kahit anong wish, tutuparin mo? Oo naman! Sagot ng boses. Napaisip si Deo. Gusto niya ng maraming pagkain. Gusto niya rin ng magandang kwarto na may malambot na kama. At gusto niya rin ng mababait na magulang na magpapaaral sa kanya. Gusto mo ba ng masasarap na pagkain at mababait na magulang? Napatingin si Deo sa alaga. Sasagot na sana siya nang muling magsalita ito. Gusto mong gumanti sa mga nanakit sa'yo? Biglang natigilan si Deo. Pwede po bang lahat? Tanong niya. May tumawa sa paligid. Pasensya na, bata. Isang hiling lang ang kaya kong
ibigay sa'yo. Maliit lang ako. Isa lang ang kaya kong tuparin. Muling nag-isip si Deo. Marami siyang gusto. Pero nang maalala ang lahat ng pagmamalupit na ginawa sa kanya ng kanyang tiyuhin at tiyahin, tila nawala ang lahat ng maganda at masasarap na bagay sa kanyang isipan. Pero sabi niya sa sarili, Kailangan kong magpasalamat dahil inalagaan nila ako kahit pa isa lang akong parasitiko na walang silbi. nalungkot si Deo, lalo na nang mawala ang masasarap na pagkain at magagandang laruan sa paligid niya. Nagising siya sa malamig na semento, sa manipis na banig na kanyang tinutulugan. Binuksan niya ang kanyang palad at kinilabutan ng makitang nawakwak ang kalahati ng kanyang kamay. Hanggang sa kalahati ng kanyang hinlalaki, kung saan nakakabit pa rin ang alaga niyang insekto. Pero nakakapagtaka, wala siyang naramdamang sakit. Hinatak niya ang alaga palis. Kagat pa nito ang kaperaso ng laman niya nang ibalik niya ito sa garapon. At takpang mabuti ang tuktok ng garapon. Ay, Diyos ko ka, Deo. Ano bang pinaggagawa mo at nagkasugat ka sa kamay? Tanong ng kanyang tiyahin na galit dahil hindi siya makakusot ng labahin. Tumayo ito mula sa paglilinis niya ng kuko sa paa, sabay dagok kay Deo. Oh, eto. Gamitin mo. Kumuha ang tiyahin niya ng palo-palo at inihampas ito sa binti ni Deo. Hindi pa ito nakontento ng isa lang. Alam mo, minsan matututo ka rin mag-isip, ha? Pasigaw niyang sinabi sa batang namimilipit sa sakit. Kung hindi ko lang alam, sinadya mo yung sugatan para makalusot ka sa trabaho. Ano? Kinutusan nito si Deo bago pumasok sa bahay at ibinalibag ang pinto. Lumuluhang kinuha ni Deo ang palo-palo at tinapos ang kanyang labahin. Kinagabihan, habang hinihimas ang mga pasa sa binte, inilabas muli ni Deo ang alaga nitong insekto. Aba, Nagulat siya nang pagmasdan ng insekto. mukhang tumutubo na uli ang isang binti mo, ah. Napangiti siya ng sandali. Pero, kapalit naman yan, kinain mo yung kalahati ng palad ko. Sabi niya habang nakasimangot sa alaga. Muli niya itong inilapit sa kanyang kaliwang kamay. Okay lang, Sabi niya rito. kung kapalit nito yung magandang panaginip ko kagabi. Sige, kainin mo na rin yung natitirang kalahati pa ng palad ko. Nakapili ka na ba ng wish mo? Tanong muli ng boses habang kumakain si Deo ng masarap na burger, manok at matatamis na cake. Hindi pa. Hindi pa rin eh. Sagot niya. Naisip ko kasi na... kung ganitong sa panaginip lang, kinakain mo na ang kalahati ng palad ko, paano pa kaya kung malaki ang wish ko? Natawa ang boses. Hindi ako hihingi na malaki sa'yo. Sagot ng tinig. Ikaw kaya ang nagligtas sa akin. Kukunin ko lang ang kaya mong ibigay ng kusang loob sa akin. Napaisip muli si Deo. Tinignan niya ang mga binti niyang namamaga sa pasa. Hinawakan ang nananakit niyang ulo. Nang ilang beses
hinataw kagabi ng tiyuhing lasing. Anong gagawin mo kung sasabihin kong iganti mo ko sa kanila? Hindi na sumagot ang tinig. Muling nagising si Deo sa loob ng kanyang kwartong bodega at naghanda na para sa araw na parating. Deo naman, ano bang nangyayari sa kamay mo, ha? Bata ka. Nandidiring tanong ng tiyahin nang makita ang kaliwang kamay ni Deo na halos kalansay na lang ang natira. Yak, Mami. Baka flesh-eating bacteria yan. Ew. Sabi ng pinsan niyang si Maymay na ayaw siyang lapitan. Shit, Mami. Nakakahawa yan, Mami. Ew. Hindi umiimik si Deo. Hoy, dalhin mo nga to sa ospital. Sigaw ng tiyahin niya sa tito niyang humihimas sa Alagang, Texas. Ospital! Sagot nito. Alam nyo, gastos lang yon. Putulin nyo na lang o kaya sunugin nyo para hindi na maimpeksyon. Tumatawang sabi nito. Hoy, parang ano to? Sira ulo ka ba? Sagot ng tiyahin niya. Gusto mo pa yata makulong? Kung ba't ba kasi iniwan pa ng kapatid mong malandiyang anak niya dito eh? Hay nako. Tumayo ang tiyuhin ni Deo at lumapit sa kanya. Sabihin na lang natin na naaksidente ha. Kinuha niya ang kamay ni Deo. Linda, kumuha ka nga ng alkohol tsaka ng posporo. Tito? Ano pong gagawin ninyo, Tito? Nanginginig na tanong ni Deo nang hatakin siya ng tiyuhin at iupo sa silya. Ba't ba ang kulit mo? Basta sumunod ka lang. Hinubad niya ang kamiseta ni Deo. Ipinasak niya ito at itinali sa bibig ng bata. Sabay hawak sa kaliwang kamay niya. Huwag kang magulo. Kung hindi, tatamaan ka ulit. Pagbabanta nito. Oy, Linda! Hawakan mo yung balikat. Napasigaw si Deo sa sakit nang buhusan ng tiyuhin niya ng alkohol ang kanyang kamay. Kinagat niya ang kamisetang nakapasak sa bibig niya. Minura niya ang dalawang umaabuso sa kanya at nawalan ng malay sa sobrang sakit. Lumutang siya, paakyat sa kanyang panaginip. Nakapili ka na ba ng wish mo? Tanong ng boses sa kanyang paligid. Oo, Sagot ni Deo. kunin mo na ang dalawang braso ko. Gagong to? Akala ko sisindan mo talaga yung kamay ni Deo. Sabi ni Linda sa asawa niyang humihit-hit ng yosi. Kung pwede ko lang gawin bukas pag lumala pa yung sugat niyan, saka mo nadalhin sa ospital si Deo. Hay, gagastos din tayo. Sagot ng anak nilang si Maymay. Wala ba talagang pwedeng umampun sa salot na yun? Wala nga eh. Ano ba yung tunog na yon? Kanina pa yon Aba malay ko. Natahimik ang pamilya. Bago pa man sila makahiyaw, pinalibutan sila at tinakpan ng napakaraming insekto. Pumasok ang mga ito sa kanilang bibig, sa mga tenga, sa ilong, pati na sa mga mata, at sa iba pang butas sa kanilang mga katawan. Nang mapuno ang mga butas ay gumawa ang mga ito ng bago. Kinain nila ng buhay ang pamilya, habang lumulutang naman si Deo sa kanyang paraiso. Pinanood niyang kainin ng kanyang alaga ang kaliwa niyang braso, habang siya ay kumakain din ng masarap na putahe, baka, baboy, manok. Masaya pa siyang naglalaro sa panaginip. At nang maubos ang braso niya, lumipad ang insekto
sa harap ng kanyang muka at muling nagsalita. Salamat! Sabi nito. Niligtas mo ako. Kompleto na ang lahat ng mga binti ng insekto at maayos ng muli ng kanyang pakpak. Busog na ako. Sabi pa nito. Paalam! Nagising si Deo nang may tumawag sa pangalan niya. May mga taong nakapalibot sa kanya. Ang iba ay kapitbahay. Ang iba, hindi niya kilala. Tinaas niya ang mga braso niya para sana magkusot ng mga mata. Pero iisa lang ang naiangat niya. Wala na ang kanyang kaliwang braso. Buto na lang ang natira rito. At sa pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang 3 namumuting kalansay sa kanyang harapan. Napangiti si Deo.